So ito guys, malinis na yung oil pan ng transmission ng Toyota BB. So dito kailangan i-align natin yan dahil may preview sa history yata ito ng aksidente. So sumadsad, ayan mapapansin ninyo. So yan, magkukos yan ng leaking. Yan. Simula dito hanggang dito yung nayupi. So ayusin natin yan para pumantay dahil sumadsad to. So check natin din yung transmission para malaman natin. So nandito na yung old gasket nya. So gagamitin pa rin natin tong old gasket nya, pero malinis na to. Lalagyan na lang natin ng silicone. Yan, pinapatuyo ko. So yung na-discover ko dito guys, puro loose thread yung bolt. Ewan ko kung bakit loose thread yung bolt, baka na sobrahan ng higpit. Kaya ngayon tumutulo siya. Bukod sa loose thread, hindi nahigpitan maigi kasi loose thread nga ito, nakatupi pa, aksidente. So tumutulo yung langis. So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autobison. So ngayon guys, magpapalit tayo ngayon ng transmission, CVT transmission fluid, dahil mababa na yung viscosity nya. At the same time ay tumutulo na. Yan tumatagas na siya guys. Yan. So may tama na nga dito. Yan tinamaan na ng, ewan ko kung tumama dyan, gulong or something na matigas. So magpapalit tayo ng fluid para hindi mag-delay yung performance ng transmission. So dito, ayan, tingnan natin, check natin. Ayan tumatagas na nga siya. Ayan. At i-reseal natin. So parang may tumama dyan na matigas. So i-reseal natin yan at papalitan ng fluid para maganda yung performance ng transmission. So yan yung gagawin natin. So magbibigay lang din ako guys ng tips dito sa CVT na to. Pag ang transmission yung CVT ay delay shifting, dalawa lang dahilan yan kadalasan. Yung common, mababa na, low level transmission fluid. Pangalawa, yung viscosity level ng fluid ay mababa na rin. So kung mababa yung level ng transmission fluid ninyo, so ang tendency niyan ay magpo-foaming. So hindi maka-build up ng magandang pressure para mag-engage yung mga solenoid valve or para itulak ng solenoid valve doon sa mga clutches, clutch band. So pag mahina yung pressure, hindi talaga yan mag-engage ng sakto. Kadalas yan delay yung engagement. Pangalawa, pagka yung viscosity level niya ay mababa, so yung kailangan ng palitan ng oil, isa rin yan na dahilan kung bakit hindi rin nag-engage ng tama or on time. So yan yung common na dahilan. So isa rin na mga dahilan bukod sa dalawa na common, ito ay yung mga worn clutches. So yan naman ay bihira mangyari
kung maganda naman yung langis lagi, on time naman kayo nag-change oil, at hindi naman bumababa yung fluid ninyo. Kasi kung bumababa yung fluid ninyo, kinukulang, so ang tendency niyan ay magkakaroon ng clutches friction, so hindi siya malubricate ng maganda. So ang tendency is mapupudpud siya ng maaga. So pangalawa naman ay yung sinasabi kong pagka yung viscosity ay hindi nasakto, yun na din ay magdudulot ng delay engagement. So sa dalawa na nauna na common, yung mababa yung level ng ETA fluid, pangalawa yung viscosity level ay mababa na rin, pangatlo ay yung sinasabi ko yung mga clutches na nasusunog na. So yan yung mga kadalasan na nagiging dahilan. So yung pang-apat guys ay doon na sa signal ng transmission range sensor. So kung hindi siya naglulus, hindi rin siya corrosion or corroded, or hindi rin siya nagpo-fault, so okay ang performance. Pero kung nagpo-fault siya, corrosion, corroded, loose connection, low signal, yan, nagdudulot din yan guys ng delay engagement ng transmission. So may involvement yung electronic signal, so electrical power supply, electronic signal, at hydraulic performance. So tatlo yan ang gumagana dyan. Pang-apat yung mechanical, kasi may mga mechanical parts dyan, maliban sa nagpapagana dyan ay fluid, may mga mechanical parts din dyan na gumagana. So yung sinasabi ko sa inyo na lagi ninyong i-check kung tama sa level yung fluid ng CVT nyo or transmission. Lagi ninyong i-check kung maganda pa yung langis or viscosity level ng fluid, para hindi maapektuhan yung mechanical parts na dyan ng mga clutches, clutch band, at yung solenoid. So laging maganda ang performance pagka maganda rin yung langis at maganda rin yung viscosity level. So yun lang ma-share ko dyan guys. So tatanggalin natin dyan para malinisan at para ma-resell at para mapalitan ng langis. So yan na guys, ayan, nakikita ninyo, ayan, kulay dark brown na may pagka-black na yung oil. Ayan. So wala na yan. So titingnan na lang natin yan kung may mga debris sa oil pan niya dito. Pag may debris yan, may mga clutches wear na yan. So dito sunog na yung langis. Sunog na yung langis niya. Dito yung titingnan natin yung debris. Sana walang debris na makuha tayo dito para maganda yung performance. Pero kung may mga debris na makuha tayo dito, bukod sa maingay ay mag-i-slide yan guys, dahil pudpud na yung mga clutches nya. So dito uwi lang yung tinanggal muna natin, pero dark brown na may pagka black na talaga siya, parang langis na ng makina. So yun lang guys, tandaan nyo yung sinabi ko. So kung nakatulong to guys, this is Autoboy Shop. Pakipollow ng page natin, Ubic Irish Asarcon, at yung YouTube channel natin. Huwag niyong kalimutan i-share, i-like, at i-subscribe. So maraming salamat. God bless you all. So ito guys, malinis na yung oil pan.
ng transmission ng Toyota BB. So dito kailangan i-align natin yan dahil may previous history yata to ng aksidente. So sumadsad, ayan o. Mapapansin ninyo. So yan, magkukos yan ng leaking. Yan. Simula dito hanggang dito yung nayupi. So ayusin natin yan para pumantay dahil sumadsad to. So check natin din yung transmission para malaman natin. So nandito na yung old gasket nya. So gagamitin pa rin natin tong old gasket nya, pero malinis na to. Lalagyan na lang natin ng silicone. Yan, pinapatuyo ko. So yung na-discover ko dito guys, puro loose thread yung bolt. Ewan ko kung bakit loose thread yung bolt. Baka na sobrahan ng higpit. Kaya ngayon tumutulo siya. Bukod sa loose thread, hindi nahigpitan maigi kasi loose thread nga ito nakatupi pa, aksidente. So tumutulo yung langis. So dito naman may na-discover ako dito. Ayan. So malamang sa malamang to may crack na tong transmission. Ayan o, may pandikit na sila na ayan o, dinikitan na. Ang haba, sobrang haba yan, pandikit nila dyan o. Ayan o, hanggang doon sa dulo dinikitan na nila. So meaning may crack na yan dyan, kaya may pandikit na steel glue. May steel glue silang pandikit. So nagka-crack na yan dyan nung pag-aksidente nito. Tapos makita mo naman dito natupi. So dito tinamaan yan. Dito tinamaan. May aksidente to. Dito ang tama. Pag tama niyan, tumama yung gulong doon, no? Sumayad. Kaya yan yung nagiging problema niya. Yan, pandikit yan. Mula doon sa dulo hanggang dito. Dito sa harap mayroon din. Sa likod wala naman sa likod. So may aksidente to. So hindi natin makita pa kung saan yung ano niya, aksidente dito sa car frame. So yun lang, kakabit na natin mamaya maya yung ano dito, oil pan.